Sino ang magaling dito? Gusto ko yung mga magagaling. Magagaling umibig. Ah. Ano ang pag-ibig? Marahil, marami sa atin iniisip, ang pag-ibig ay, naramdaman ko. Meron akong, ikakasal. Ano sila? 19 years old. Sabi nila, Pastor, pwede niyo po ba kami kasal? Well, tingnan natin, kako. So, bago kasi ako magkasal, kinakailangan meron munang counseling. So, tinanong sila, bakit kayo magpapakasal? Sabi niya sa akin, kasi click kami. So, lumabas ako. Sabi ko sa magulang, kasi 19 years old, kailangan pa rin ng consent. Pag sabi ko sa magulang, hindi ko pwede silang ikasal. Hindi sila handa. Sino dito ang may asawa? Alam kong alam nyo ang sinasabi ko. Na hindi sila handa. Maraming mga tao, akala nila ay pag nagpakasal, okay na. Ang hindi nila alam, ang kasal parang kulungan. Yung nasa labas, gustong pumasok. Yung nasa loob, gustong lumabas. Subalit, kung titingnan mo, maraming bagay patungkol sa tinatawag na pag-ibig ang hindi talaga alam ng tao. Katulad ng, alam nyo ba, na kapag ikaw ay umibig, walang hinihiling na kapalit. Walang hinihiling na kapalit. Bakit? Kasi mahal mo. Tanungin mo yung katabi mo, mahal mo ba talaga? Kung mahal mo, sabihin natin, mahal mo yung anak mo. Sino dito, ang kapag nagwawala yung anak niya sa labas, ay pagsasaraduhan niya ng pinto? Wala. Di ba? Ang gagawin mo, bubuksan mo, Nak, pasok ka na. Di ba? At pagka nahimasmasan, saka mo kakausapin. Tama, di ba? Ganun ang pag-ibig. Kahit na napapahiya, umiibig pa rin. Kahit nahihirapan, umiibig pa rin. Yun ang tinuro sa atin ng pag-ibig. Alam nyo, ang ating title ngayon ay Diyos ay pag-ibig. God is love. Hindi God is the love, no? Hindi Diyos ay ang pag-ibig, hindi. Diyos ay pag-ibig. Maraming wrong concept ng pag-ibig. Ang wrong concept ng pag-ibig, alam mo kung ano? Yung parang businessman. Sino mga businessman dito? Yung mga businessman na, sige, basta pagka binahal kita, mahalin mo din ako. Di ba ganon? Maraming ganon. Meron ding mga concept na ang pag-ibig parang parang one way. Andyan lang yan. Mahal naman ako yan eh. Kahit anong gawin ko. Di ba? Yung mga teenager nating anak, minsan nakakainis eh. Di ba? Sarap sipain eh. Di ba? Pero kahit na ganon, alam niya na mahal mo siya. Hindi mo siya matitiis. Lalong-lalo na yung mga nanay dito. Naku! Yung mga nanay, kala mo, napapano yung anak eh. Di ba? Hanggang lumaki. Ganun mo kamahal ang iyong anak. Bayaan mo na yung asawa mo. Huwag lang yung anak. Tama ba? Maraming ganun. Pero alam mo, ang inutos sa atin ng Diyos ay magmahal. Magmahal. Ang tanong, paano ba talaga magmahal? Yun ang tanong. Di ba? Paano tayo magmamahal, lalong-lalo na sa taong hindi ka mahal-mahal? Sa taong hindi ka ibig-ibig. Tingnan mo yung katabi mo. Kaibig-ibig pa yan. Di ba? Kaya ka umupo sa tabi niya dahil kahit pa paano may pag-asa pa tayo. Sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa pa tayo. Ayan. Lalo na yung mga magkakapit-bahay, magpag-asa pa.
Ilang taon na kayo magkapit-bahay? Oh, hanggang ngayon magkapit-bahay pa rin kayo. Di ba? So, yun ang ibig sabihin. Marunong tayong umibig. Pero ang totoo niyan, merong tinatawag na hangganan ang pag-ibig ng tao. Hanggat hindi ako nasasaktan, pwede akong umibig. Pero ganun ba talaga yon? Ganun ba talaga yon? Meron akong sasabihin ngayong hapon. Ito yung sasabihin ko. Ang unang makakasakit sa'yo ay ang taong minamahal mo. Isipin mo lahat ng mga sakit ng damdamin mo. Sino nagbigay sa'yo? Di siya. Di ba? Naalala niyo yun? Lahat nung, lalo na yung, yung mga kalalakihan, kala mo, ganyan-ganyan lang yan. Pag inaway yan ng mga misis nila, lalabas yan. Kung ano-ano sasabihin yan, pambihira talaga. Wala naman silang magawa. Yeah. Ano, magawa? Kung ano, minsan nga Pastor, ganito ganyan. Misis mo yan. Pastor, pero grabe talaga. May magagawa ka ba? Wala. Tumahimik ka na lang. Diyos ay pag-ibig. Bakit siya naging pag-ibig? Yun ang tanong. Paano siya naging pag-ibig? Ito ay katangian ng Diyos. Katangian ng Diyos na hindi pwedeng mawala sa Kanya. Tingnan mo yung katabi mo, mahal yan ni Lord. Paano mo nalaman na mahal yan ni Lord? Paano mo nalaman? Alam mo kung paano mo nalaman? Ganito, nabuhay yan. Nabuhay yan. Isinilang sa mundo. Alam mo, pag isinilang ka sa mundo, kabilang ka sa minahal ng Diyos. Dahil gayon na lamang, sabi doon sa Juan 3:16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Tandaan mo, for God so loved the world. Tingnan mo yung katabi mo, yan po yung mundo. Yan ay minahal ni Lord. Dahil mahal ka ng Panginoon, ikaw ay nasa mundo ngayon. Nasa mundo ka ngayon. Ano pa yung katangian ng Diyos? Paano siya nagmahal? Alam mo kung paano siya nagmahal? Nilikha tayo ng Diyos. Anong ginawa natin? Tayo ay nagkasala sa Diyos. Dahil nagkasala tayo sa Diyos, tayo ay nawalay sa Diyos. Tama ba? Tama, no? Narinig nyo na to, di ba? Dahil sa kasalanan, nawalay ang tao, di ba? Nawalay tayo sa Diyos. Subalit, ganun na lamang ang pag-ibig niya na tinubos tayo ng Diyos. Sa pamamagitan nino? Ni Kristo Jesus. Alam mo yung pag-ibig na yon? Walang hinihiling na kapalit. Ito ang pinakamaganda sa pag-ibig na yon. Merong yon. Merong continuation yon. Sabi mo sa katabi mo, hindi yun yung katapusan. Medyo sikuhin mo, hindi yun yung katapusan ka mo. Hindi yun ang katapusan. May continuation. Parang teleserye. Gusto nyo malaman yung teleserye? Hindi ka lang binuhay, hindi ka lang tinubos dahil sa pagkatubos sa'yo, alam mo kung ano nangyari? Ikaw ay mayroong buhay na walang hanggan. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Meron akong babasahin. Dito ako magtatapos. Sabi ko sa inyo, maiksi lang to . Alam ko na marami sa atin ay inaabangan itong ginagawa natin. Sa Roma, sa aklat ng Roma, sa 6:23, ito yung sinasabi niya. Sapagkat ganito, sapagkat ang kabayaran
Ano yung kabayaran? Ah, ang kabayaran, ganito. Pag ikaw ay nagtrabaho, merong bayad. Para doon sa mga estudyante, pag nangako si nanay na manonood kayo ng sine pagka pumasa ka sa exam, yun ang bayad. Ah, pangako yun. May bayad, di ba? Yun ang kabayaran. Ibang klaseng kabayaran to. Ang kabayaran ng kasalanan. May bayad palang kasalanan. Meron. Ano ang bayad ng kasalanan? Kamatayan. Ano yung kamatayan? Yun ang tanong. Una, kasalanan. Ano muna yung kasalanan? Dapat isa-isahin natin. Ano muna yung kasalanan? Baka hindi natin alam kung ano yung kasalanan eh. Ang kasalanan ay pagsuway sa Diyos. Sino dito ang walang kasalanan? Taas ang kamay. Oh, bibigyan, para doon sa nag-iisip, parang wala naman akong kasalanan. Okay. Bibigyan ko kayo ng isang example. Gusto niyo po ng example ng kasalanan? Ang sabi ni Jesus sa Mateo 6, sa Mateo 6, sabi niya, huwag kang, ano yung worry sa Tagalog? Huwag kang mag-aalala. Yung sinabi niyang yun ay hindi yun paalala. Dahil galing kay Jesus yun ay command, utos. Utos yun. Sabi niya, huwag kang mag-aalala. Sino dito ang hindi nag-aalala? Patay. Yung walang worry, hindi ka nagwo-worry, hindi ka natatakot, hindi ka nagwo-worry. Sino dito? Taas ang kamay. Matindi matindi siya, no? Hindi siya nagwo-worry, ano? Lahat nagwo-worry, alam mo, lahat nagwo-worry. Ibig sabihin, lahat tayo nagkakasala sa pamamagitan ng pag-aalala. So, sabi dito, ang kabayaran daw ng pag-aalala ay kamatayan. Ano yung kamatayan? Yung kamatayan po ay paghihiwalay. Naghiwalay ang kaluluwa sa katawan. Pero merong ibang kamatayan ang sinasabi niya. Ang kamatayan na ikaw ay kasama mo ang Diyos o kamatayan na ikaw ay buhay ka dahil kasama mo ang lumikha sa'yo o ito ay kamatayan dahil nawalay ka sa Diyos. Paghihiwalay, di ba? Ito po ang matinding problema ng tao. Ang laki ng problema ng tao ngayon. Alam mo kung anong problema ng tao? Hindi nila alam kung ano ang nakaabang sa kanila. Ang nakaabang sa kanila ay kamatayan. Yun po yung nakaabang. Problema po yung una. Pero po, wala pong tuldok. Ito po ay kuwit. Kama. Ayan. Kung tuldok yan, patay. Tama ba? Kung tuldok yan, patay talaga. Nasabihin ko sa inyo totoo, wala kayo dito ngayon, hindi na tayo mag-uusap kung tuldok yan. Subalit, meron pong isang word na sumunod. Ano yung word na sumunod? Ngunit, pero, subalit, dadapwat. Yan ang mga, yan ang mga kasing kahulugan ng word na yon. Anong ibig sabihin doon? Ang ibig sabihin nun ay pag-asa. Meron na kayong moment ng pag-asa. Alam niyo yun? Yung bang nag-aalala ka, biglang meron kang nakuhang balita na pwede. May pag-asa. Alam niyo yun? Nagbago ang lahat. Tingnan mo yung mukha ng katabi mo. Mukha bang may pag-asa? Huwag mo tawanan, huwag mo tawanan. Ito, yung word ng ngunit dito, ang nagsasabi na ikaw ay merong pag-asa. Isa-isa, sabay-sabay nga natin sabihin pag-asa. 1, 2, 3. We have hope. May pag-asa ako. May pag-asa ikaw. Alam mo kung ano yung pag-asa na to? Dahil may problema ang tao, may pag-asa. Alam niyo kung ano yung pag-asa? Ang kaloob.
Ano ang kaloob? Ang kaloob ay iba doon sa kabayaran. Ang kaloob ay ganito. Sino dito ang nakatanggap na ng regalo? Regalo. Ang regalo ba ay pinabayad sa'yo? Pinaghirapan mo ba yon? Deserve mo ba yon? Oh, nung binigyan ka ba, katulad yan, binigyan ka, deserve mo ba yon? Wala. Alam mo kung ano, binigay lang sa'yo. Binigay lang sa'yo. Kaloob eh. Ha? Bigay sa'yo. Meron bang sinabi na, kung sinabi, ibibigay ko to sa'yo, pero ganitong gawin mo, hindi po kaloob yun. Parang, alam mo anak, kahit na bumagsak ka dyan, kahit ano pang mangyari dyan sa ano na yan, manonood pa rin tayo ng sine, kaloob yun. Hindi mo pagbabayaran. Hindi ikaw ang magbabayad. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw. Hindi ikaw. Bayad na, kamo, bayad na. Sabi mo, bayad na. Bayad na. Pumunta po kayo dito, bayad na. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon, bayad na eh. Dati ko sasabihin sa inyo, bayad na. Walang ibang merong nagbayad eh. Dahil kaloob nga siya eh. Ibinigay sa'yo, kusang loob mong binigay. Nasa sa'yo kung tatanggapin mo. Wala naman akong doon. Kung tatanggapin mo, edi okay. Pero kung hindi mo tatanggapin, edi wow. Di ba? Walang problema. Pero kaloob siya. Gift, regalo. Yan. Kaloob. Sino nagbigay ng regalo? Ang Diyos. Ang Diyos na pag-ibig ay pag-ibig. Ang Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay ng mga magagandang regalo. Amen ba doon? Isipin mo yung asawa mo. Regalo yun kay Lord. Parang wala nag-amen. Parang wala nag-amen, nung sinabing asawa ko, ha? Regalo. Ang Diyos ang nagbigay ng magagandang regalo sa tao. Alam mo kung ano yung regalo? Ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Sabihin mo, bayad. Yung teleserye, matatapos yun, hindi dito sa lupa. Bayad. Ang ibig mo ba sabihin, Pastor, kahit na anong ginagawa ko, yeah. Alam ni Lord, magkakasala ka. Ang ibig mo ba sabihin, yeah. Bayad. Bakit ganon? Diyos ay pag-ibig. Binayaran ng Panginoon. Gusto kong ipahayag to sa inyo. Kung meron kayong makuha ngayong hapong ito, tandaan nyo to, meron kayong tinatawag na buhay na walang hanggan. Hindi nyo pinaghirapan, hindi nyo binayaran, hindi kayo nagsasuffer dahil doon. Isipin nyo, naghihirap na nga ako sa araw-araw nagbuhay. Tapos iisipin ko pang maging maayos, matino. Hindi mo kayang maging matino. Amen ba doon? Ha? Sino dito ang kayang maging matino? Ang totoo niyan, kailangan mo ang pag-ibig. Alam niyo kung bakit? Ganito yon. Ang anak natin, sino dito may anak? Sino dito may anak? Kahit 1,000 beses mo pa yung sermonan, hindi ayos yan. Lagyan mo yan ng tinatawag na batas. Hanggang alas 10 ka lang, hindi yan masusunod. Wag mo gagawin yan, hindi rin yan masusunod. Tama ba? Pero, bigyan mo ng pag-ibig. Nak, kumain ka na ba? Nak, ganito ang ginagawa ni Mami sa'yo. Nak, akong bahala sa'yo. Bigyan mo ng pag-ibig. Marami dito mga kabataan galing sa Barangay 26.
Pag-ibig. Pag-ibig nila, hindi ko kaya eh. Lalo na kapag kakaharap mo sila. Huwag na. Pero pag-ibig. May pag-ibig. Ang pag-ibig na yan ay bunga ng kaloob ng Diyos, ay buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Ano yung buhay na walang hanggan? Kasama mo si Lord. Ang katawan natin ay hindi dinisenyo sa buhay na walang hanggan. Alam mo kung anong disenyo ng Panginoon na buhay na walang hanggan? Yung kaluluwa natin. Huwag kang matatakot. Kung nasa sayo ang Diyos at tinanggap mo yung kaloob, ikaw ay nabubuhay sa buhay na walang hanggan. Ngayon, paano ngayon yon? Paano mo makakamit yon? Ito yung susunod. Sabi, sa pamamagitan ni... Sino daw? Ang Diyos ay pag-ibig. Binayaran niya ang kasalanan mo, kasalanan ko, ang magiging kasalanan mo at magiging kasalanan ko. May sukli pa. Bakit? Buhay si Jesus. Binayaran. Sino nagbayad? Sino nagbayad? Si Kristo Jesus. Sino ba si Jesus Christ? Ang Panginoon. Siya ay Diyos. Siya ay ang iyong Diyos at tagapagligtas. Amen. Savior. Savior. Kaya, meron akong sabihin sa iyo, magalak ka, palakpakan mo ang Diyos mo. Dahil kami ang kaya naming ibigay. Alam mo, ang mensaheng ito, ang panalangin, meron kaming konting ibibigay. Pero alam niyo po, ang katotohanan dito, ang Diyos ay pag-ibig at umibig sa'yo. Kahit sino, sabi mo sa katabi mo, maging sino ka man. Maging sino ka man, niyakap ka ng Diyos. Maging sino ka man, tinawag ka ng Diyos. At kayo, ako, ay pinalaya ng Panginoon sa kasalanan. Amen ba doon? Meron tayong gagawin ngayon. Tayo ay mananalangin. Alam mo, paano ko makukuha ang buhay na walang hanggan? Meron dapat pagsisisi. Merong pagsisisi. Nagkasala. Ayaw ng Panginoon ang kasalanan. Yun ang katotohanan. Ayaw niya. So, ang kailangan natin ay magsisi at tanggapin ang kaloob. Sino dito ang handang tumanggap ng kaloob ng Diyos? Ako. Tayong lahat. Sinong aayaw? Sabi ko nga, kung ayaw mo, edi wow. Di ba? Sa amin na lang, amin yung kaloob ng Diyos. Pero walang tatanggi. Alam mo kung bakit walang tatanggi? Dahil hindi ka lugi. Sino dito sa tingin niya lugi siya? Lugi ako. Paano ka naging lugi? Buhay na walang hanggan ang binibigay sa'yo. Wala kang binayaran. Wala kang binayaran. Wala kang binayaran. Yun ang totoo. Siya tumubos. Dahil kung kikilos ka para bayaran ang kasalanan mo, kulang. Alam mo kung bakit? Ang kailangan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kulang. Alam mo, nung pinako si Jesus, pinako siya sa krus. Ang inaalala niya ay ang sanlibutan. Kaya ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At ang sabi niya, nabayubay siya, tapos na. Tapos na. Ano yung tapos? Ang tapos na, sino man ang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
handa kang tanggapin si Jesus ngayon. Actually, handa nating tanggapin si Jesus sa ating puso't isipan. Pikit natin ang ating mga mata at sabihin natin, O Ama sa langit, ako po ngayon ay lumalapit sa iyo na may pagpapakumbaba sa aking puso. Ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking kasalanan. Patawarin niyo po ako. Lord, tinatanggap ko po ang kaloob, ang inyong kaloob na buhay na walang hanggan. O Jesus, pumasok po kayo sa aking buhay. Hindi ko na po kaya. Kayo lamang ang aking pag-asa. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang bawat isa. Alam nyo, kung taus-puso nyo yung sinambit, asahan nyo ang pagbabago sa buhay mo. Ikaw ba yung maraming mga suliranin sa buhay? Tandaan mo to. Ang solusyon ay si Jesus. Ikaw ba ay may sakit? Sino dito may sakit? Siya ang dakilang manggagamot na pwede kang palakasin at pwede kang patayuin araw-araw. Sino dito palaging walang pera? Lahat tayo. Pero hindi kanya pagkukulangin. Sa pamamagitan ng lahat ng meron siya. Kanya naman lahat eh. Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Sino dito ang nangungulila sa relasyon ng mahal sa buhay? Oops! Anumang demonyo ang sumapi sa pamilya nyo, etong sasabihin ko, sa pangalan ni Jesus, pinapalayas ko yung demonyong yon. Walang karapatan ng demonyong yon sa iyo ngayon. At yung pangungulila mo doon sa relasyon na yon, kaya niyang ibalik mas malalim pa kesa dati. Ito ang solusyon. Ang solusyon ng mundo ay si Jesus lamang. God bless you po. Pagpalain po tayo ng may kapal.